bago po mag-Survivor, doon po ako sa kabilang stasyon, Star Magic po ako. So, wala po ako siyang kilala sa GMA, kami ni Papa Bell. Ang kilala lang po namin, nung nakita namin yung ibang castaways, ang kilala lang po namin si Isabel at Chucky Ramos. Kasi nagkatrabaho si Mama at Isabel Garada before. So, sila lang po yung kilala ko. Mahirap po mag-strategize bago magsimula yung laro kasi kahit ano pong isipin nyo bago mag-Survivor, ibang-iba po eh. Inisip ko nga po na bago mag-Survivor, panoorin yung lahat ng season ng Survivor Philippines, season 1 to 3. Kaya lang, habang pinapanood ko, iniisip ko, hindi ko naman malalaman kung paano ba yung mga character ng mga tao sa loob. I mean, I'm sure na wala si Aubrey, wala si Solen, wala si Lucky Hero sa season na ito. So, sigurado kahit na mag-strategize ako, wala pa rin different. So, nung una, medyo go with the flow lang. Tapos, syempre, parang si Ate May, unang talagang mapapagkatiwalaan mo lang talaga yung katandem mo. Sa unang kwarta, later on hindi na. Pakiti ng merch hindi na. So, yun po. Para sa akin, yung strategy, nagawa na lang po later on nung nakahanap na po ng alyansa. Pero bago mag-Survivor, sobrang hirap po mag-strategize kasi yun nga, sabi ni Seth, expect the unexpected always. Kasi Survivor yan eh. Ayan, sa akin naman, dun sa unang tanong about what preparations I did, I did my research talaga. Kasi ever since the first season of si Richard Hatch yung nanalo sa States, I've been a fan talaga. Like, watching that season, never ko nilagay sa utak ko na I would someday become a castaway or get the chance to join Survivor. So I think that's the best way to look at it. Yung hindi mo pinaplano, yung hindi mo iniisip na, ay, makakasama ako dito. It's something na, just as a viewer, na parang, ay, ba't may ginawa yun? Yung, as a viewer's opinion. And I wanted to be myself most of the time, pero sabi ko, how am I gonna do that without strategizing? It's hard to go 36 days acting. Diba? Kahit sabihin mong celebrity, we've all had some experience acting. It's hard to do it. And that's something that I kind of had to do nung nalaman ko na nga na ayaw sa akin naman. Parang, that was rock bottom. Yun talaga yung hindi ko na alam gagawin ko. I had to think of something that quick. Dahil I didn't know that going in, ako yung magiging outcast because it's not my personality para ano eh. So I think that it's more on learning as you go, as taking the experience day for day and see what you have to work with. Yun nga yung sinabi ni Mara na you don't know who you're gonna be with or who see yung mga characters. It's the best talaga is just to observe and be quiet and follow. Ako that's the only thing I can think of is follow na pagpagamit. Oo na, at saka si Arnie at saka si Mara, hindi sila yung dahilan kung bakit ako nasa top 10. Kami po yun. Nagkalitan na tayo. Kami naman po ni May, kasi since 1997 po pa kaming magkasama na magkakilala ni May. Started sa Pro Productions, PO sa Pro Team, siya naman sa Game Plan. So, magkakilala na kami. So, ang maganda daw kasi marami kaming shows. So, basically, alam talaga na namin kung ano yung goals namin, ano yung kahinaan niya, kalakasan ko, tapos naman. Pero ang ginawa namin strategy, nanood talaga kami ng Survivor US. Nag-check-in po kami sa hotel. Pero, ano ba tamang na? Nag-book po kami ng hotel sa... Ayun, sorry. Nag-book po kami ng hotel sa Ortigas. Tapos ulit po kami, talaga nanood na kami for the whole day ng Survivor. Talagang, pero ang ginagawa na lang, pina-forward namin lahat ng camp live. Napanood lang namin pag reward, immunity challenge. So talagang, kaya nga po kabisado na namin po yung mga challenges na yun. Parang alam ko yan. Ano yan, yung tali yan, putik to, na ganito, pag merong mga trail kami. So, basically, yun po ginawa namin strategy, tapos pag-preparation, tapos nag-swimming kami sa Amoranto. Si May nag-hire ng coach, swim coach. Tingin naman ako ang nangyari, di ba? Basta ako napapush sa dalampasigan ng day 1, ako nabog. Nga, tubig, inom. Dagat. So, ayan. So, yun po. Pero, yun, magkakilala talaga na sa isa. Pero, pagdating po kasi doon,
hindi po namin inisip na parang sige, magiging ganito yung ano natin, medyo parang ano tayo, mga katulong sa isla. Gusto ko po talaga yung ginagawa po talaga yung naghahanap ng panggatong. Tapos siya naman po, masaya naman po siya sa nagluluto. So, nag-jive po talaga kami. Hindi ko namin nag-usapan na, may ikaw magluluto, ako mag-ano. So, basically, pagdating namin doon, ganoon naman ang nangyayari. Parang, kung walang kikilos, so, mas malamang na kami na lang po kumilos. Pati that time po, ayaw namin po masyadong nakikipag-usap sa mga castaways. Lalo na po sa Tala, kasi puro po sila English noon. So talagang sabi namin, this is the only way. Na parang umiwas sa kanila, magkanood lang tayo palagi ng panggato. So, at least less talk. So, less mistake. So no split. Akala kasi akala namin, Survivor US ito, Survivor Philippines pala. Pero yun po, Ellen, Vilo, Jackie, Angelica, okay na, nung nag-shuffle, Casey, John, Arnold, my God. May accent. So, ito, yung pagkina na. Totoo, confirm po yun, nagkadal naman po talaga kami. Kasi gusto ko namin i-try sana na makabuo at magkaroon ng additional alyansa. Adiri. Oo, hindi. Maring mo nga naman, di ba? Tapos magkaroon na. Opo, kami po yun. Hindi po, ako po, hindi po namin makakilala talaga kung sino talaga yung mga kasama namin. Actually po, nung na-reveal na ho kung sino po yung mga kasama namin, sobrang talaga kaming nanghina ni Betong na starstruck pa nga kami. At hindi kami makapaniwala na ang sanalihan talaga namin ay celebrity edition. So, kami po, hindi naman nga po namin dinaan yung mga sarili namin na mga celebrity. So, nakakamangha po na grabe. Sana ho, eventually sa journey namin dito, matanggap na po talaga namin na karapat-dapat kayong mga sabihan na celebrity. So, yung sa strategy part naman po, to tell you honestly po, yun nga, talagang ang laking tulong ho na tandem ito kasi talagang malaking tulong ho na magkasama kami ni Betong. So, hindi ka nag-iisa, lalo na sa isang katulad ko na hindi ko naman alam yung laro, hindi po ako fan ng Survivor. May interview nga po ako dun na 15 pa lang ata, sinabi ko na para akong nasa isang immersion, ng isang bagong mundo o kultura na ngayon ko palang nalalaman kung paano ang laro to. So, ako yun, malaking tulong yung tandem, malaking tulong na pagkakampi kami ni Betong. I just go with the flow, pero nung pinapanood ko day one pa lang na yung mga kasamahan ko na nag-aalasa na nagpaplana na at tingin ko masakit ko sa utak yun, masakit ko yun sa pag-iisip na nag-aalasa ka na, samantalang kami ni Betong parang yung first week nagbabakasyon lang kami na opo yung willing na nag-volunteer nga kami mag-vote out na para hindi mahirapan yung mga katribo namin. So, ay naku, ang tindi po talaga. Ang tindi mo ng Survivor. Para kay Sir Betong, past winners kasi, di ba, si JC, si Akiro. Anong feeling kung ikaw mananalo? Wow. That's an amazing question. Parang nasa tribal council na naman. Actually po, since Survivor 1, 2, 3, medyo nasubaybay ko po siya, lalo na po yung Survivor 3. Kasi parang Survivor 2, nag-reenactment pa po kami ni May for Survivor 2 noon eh. Ako si Tara, siya si Jeff. Oo, ginawa namin yun. Tapos Survivor 3, kami pa yung nag-host ng fans day ng Survivor 3 sa may Sky Garden. So, feeling namin parang never talaga namin pumasok na sa isip namin na baka makasama kami dito. Pero yung question po ninyo, hindi ko pa nasasagot to. Tapos, sobrang laking blessing po kung mangyari po talaga. Kasi talagang
magiging life-changing po talaga. Alam naman po na yung 3 million po, hindi naman po agad makukuha yun ng isang taon o at least magkaroon ka ng malaking project. Pero magiging malaking blessing po talaga siya. Then kung naman po yung mga dapat bayaran ng mga mababayaran na. So at least makakaluwag-luwag na po. Magiging first time po na magagawa ko po sa pamilya ko po yung mabigyan naman sila ng maayos-ayos na buhay. So, anong magiging feeling mo na magiging ka-level mo eventually, sina JC at... Yun nga po ang natanong ko. Parang, wow! Parang JC, Amanda, Akihiro, Beto. So, ayun po yung pakiramdam ko po ngayon. Pero syempre, kagaya po sinabi ni May, parang noong mga time na nasa isang ko, oh my God, tayo na kayo magpabutot. Kasi baka pag tayo natira dito, wala nang manood. Sino ba itong dalawang ito? Sabi namin, okay na to, naka 10 days na tayo. Kota na to. Paga na, iniisip mo na pa, okay na to, 10 days, pinukupit namin. Mga pang-ilang buwan na kayo ito. Sabi na, okay, 1 month na to, masaya na tayo. So, but then, ang isa pa namin naging kasangga talaga, yung prayers po talaga. Talagang may time na pag hindi na namin kaya, naiiyak na naman kami. Sabi namin, sige, pray na lang tayo. Tapos, surrender na lang natin lahat. Kasi, meron talagang hindi mo talaga sakop na yun. So, if ever na, hindi po papasok sa isip ko kung ano, pero parang, wow, maihilera po sa kanila isang malaking karangalan po na maihilera sa kanila. At sana po syempre, masundan ko po yung kung ano po yung yapak po nila na ginagawa nila. Kahit naman po lahat, syempre gusto natin sundan kung ano po yung ginagawa nila ngayon. Tama ba na ang common denominator niyo po sa kanya ay apps? Apps. Ano po? Nung mga naunang winner, which is nasa kanya. Ang common denominator ng mga winner. Sa kanya ikaw, Apps. Flaps. Flaps. If they have apps, I have flaps. And also apps. Sabi pala ni Carlo, baka i-assume na si Beto na nga. So, yung question, the same question. Oo naman siya. Kasi hindi natin pala kayo. Kasi kung ano man po, 5 pa po kaming 5 chances of winning. Siyempre lahat may chance naman. Steph? Isang step. If ever na akong mananalo, yun ba yung question? Ano masasabi ko? Sorry. Actually, ang totoo niyan po, nangutang na ako. Naliguro na. Kailangan talaga akong manalo kasi yung nagurang ko yung yun. Hindi. Para sa akin, on the island before pumasok dito, sobrang, wow, 3M. Ang laki. Pero after ng kagandang ahas, tsaka yung sabi ko parang ang liit. And then deep inside, parang the money isn't what you're thinking of pagdating sa dulo. Mga day 26, parang ang iniisip mo na gusto ko lang matapos. Honestly, diba? Ikaw lang. Ayaw matapos. May isang beses na wala. Off topic, sabi niya, mag-miss with Island, ikaw. Sabi ko, hindi. Hindi ko mamimiss. Pero 3 million is a huge amount of money para sa kahit kanino, kahit may kaya sa buhay, kahit I think celebrity or sabihin mo, kaya mo huli niya in the time na mag-showbiz na. Pero I think the 3 million is uncomparable to any other 3 million or halaga na matatanggap mo in your life because I think kahit magastos mo yung 3 million at ubos na siya, yung 3 million, it's still there dahil yung bigat ng ng dating kung saan nanggaling yun. And I think that after that, we find out kung sino talaga yung panalo. Doon pa lang natin na-realize talaga na, kaya pala, kasi ganito yung nangyari. So, hanggat hindi pa that then at hindi pa namin napapanood lahat, I really don't have an idea kung sino sa amin 5 ang mananalo. Super kinakabahan pa rin kami kasi parang tapos na nga, tapos pinapanood namin, parang shocks, every time na papanood yung tribal council, kahit alam mo yung nangyayari, ano yung mangyayari, kinakabahan pa rin.